Umiiyak ito. Hindi naman magawang mag-skandalo na narinig doon sa lugar ni Tatay gawa ng magkakakilala mga dalawa. Hanggang sa isang araw, dumating si Rene at kasama mga karanagan. Pilit na pinukuha si Tatay Ian at sinasabi ng mga ito na alagad kumano sila ng batas, di mga kasama niya. Mabuti na lamang at ang isa sa mga kapitbahay ni Lolo ay may kilala sa mga pulisya sa lugar. Tinanong nila itong mga kalalakihan na kasama ni Rene kung sino yung hepe at kung sino ang mga kilala nilang pulis doon. At nang walang maisagot ang mga ito at wala namang mga kargang baril at dokumento, ay kumalang ang buong kapitbahay ni Lolo. At nang umalis na, ay nagka-interes na mag-imbestiga ang iba at kumpirmado kung saan barangay man nakatira si Rene. Isa si Rene sa kapilang sa angkan ng mga bantog na aswang. Lalong dumoble ang takot gawa ng kung ano at paano ikinuwento ni Tatay Ian na mga kita naman tanagang para bang nagtagpi-tagpi na ng mga panahon. Pero gayon pa man ay dinaanan ni Lolo ko sa legal na paraan at proseso ang lahat-lahat. Inireklamo niya na posibleng nang aabuso sila Rene at pupuntahan ito ng otoridad. Bagamat tumanggi si Rene sa paratang ay sinabi nito sa mga otoridad na hindi na sila interesado kay Tatay Ian. At doon na rin nagkaroon ng pagkakataon ng Lolo ko na deprito din mo ni ma. Para tuluyan na siyang magkulin. Wala. Kaya? Hindi namin alam kung lalaba Hello? pinakain nila ang nangyari pero pagmula noon na naging masakitan din si Tatay. Hindi na bumalik yung dating malasanto nitong mukha at pangangatawan. Bagamat naabutan ko na siya, pero noong nasa 14 na taong lang ako ay pumanaw ito sa sakit sa kulong. Colon cancer. Na isa nga sa mga rason ay kapag nagkaroon ka ng kasaysayan o history sa pagkain ng ilaw na karne. Proyekto. Tawagin niyo na lamang po ang aking tatay sa pangalang Isnong. Lumaki ang aking ama sa isang lugar sa Eastern Visayas. Walang permanenteng trabaho dahil hindi nakapag-aral. Sa kadahilan ng inuna ng mga magulang niyang pag-aralin ng isa niyang kapatid. Gawa nga ng hindi din maaasahan sa bahay dahil masakitin din itong kapatid niya. Paminsan-minsan ay pumupusit ikagay sa eskwelahan at nagkukuna rin estudyante. Sinasamahan niya ang kapatid niya at nakikisigin, lalo na at noong mga panahon na yun ay overcrowded na yung mga eskwelahan. Hindi ka talaga mahahalata basta tamang posting lang. Merong kaibigang matarik si tatay, si Hermar. Totoo niyang pangalan. May mga barkada din sila pero itong si Hermar ang pinakakaibigan niya talaga mula pagkabata pa. Kasama niya sa lahat ng kabulasugan sa buhay. Kung tawagin nga nila lolo at lola ang mga ito, ay magkapatid na sa ibang magulang lamang ginawa. Tapos ay magkamukha din naman sila. Sabay ako. Ano siya ma? Ba't bumibig? Salamat. Magkamutang. Pakalumpang pa to sila ma. Hindi magulo si kuya. Wala siya nagmotor? Hindi lang sa helmet. Ano ba naman?
panahon kung saan isang pindot mo lang ay mahahanap mo na ang gusto mo, na isang tabi na ng mga tao ang kahalagahan ng isang libro. Loy, bantay sana sa may kiloy, be. Ako Busy kami kiloy ba? isang librarian. Gusto ko sila matulungan mahanap ang kailangan nila. Ikaw, ano bang hanap mo? Movie na yun? Magandang hapon, Hindi ako ni ma-break niyo. madiliman na palimlim na ang kalangitan. Mga lalaki. Ramdam na ang Lahat pag-ihip ng na. malakas na Lahat hangin na. Dili mo na at ang break mo. pagkampon sa ibang Ano mga bahaw stories from the ng dark? lungsod. Ayon sa pag-asa, Anong AI? may paparating na bagyo na inaasahang tatama sa loob ng susunod na 24 hanggang 48 na oras. Tinoy ang kamot ka. Pinapayuhan ang lahat na maganda Anong iro? at manatiling updated sa mga balita. Wala ka. At Wala ka, iwasan muna ang mga hindi malagang paglalakbay. Maging alerto at ligtas, lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Mag-ingat po ang lahat. Karen, saan naman kaya na tinahanapin yung topic na yun? Nawala ako sa dulo ng ulo. Ako doon ang gabi para wala lang. Luto na ni ma'am. Ate, Bob. Ginawa na po ang pan. Ang last na day, kaya na pagpapong. Sure ka ba na ito yun? Parang abandonado na tong lugar. Kita mo naman sa tayo. Ba't tayo mong tumasyo? Ba't mama? Parang walang Ay, naghanap na. Kuan lang tao. Mga tao. Kuan lang cellphone ba? Kailangan po sana namin ng history book. Dito. Saan kayo? Kahit mo na gusto. Water tissues in my washing machine. Heart beating my up inside. Dahil library na rin, oh. Kita mo yung bata din, matulungan ng tao din. Dito naman. Na mga nga po. Wala mo na diri sa Pilipinas. Ay sa Ah, Minsan. Rawal na Linson. Mga tapak ng buong tao diri good. Ginabisi-bisi lang yung libro gani. Butang-butang sa library. Sayang tayong libro. Mars. Sa ibang araw na tayo maghanap. Natatakot na ako. Bakit? Hindi natakot dito. Cars? Cars? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Pati magkaon, mag-video, mag-abnormal. Nakatalik, diba ito? Karoon nakakuha na siya, nakalugay. Ah, gilak na librarian. Saan ito? Gamay, creepy kayo. Nahanap nila na. Hindi po eh. Babalik na lang po ka. Hindi kayo aalis. Walang aalis. Tulong! Tulungan niyo po kami. Ayan, mula ko. Mo di ba ng library? Hindi na nga, true story. Kunto-kunto lang. Kaso yung person ka, true story man to. Ano, story mga ano ba ito? Ay, ano ka?
sa ko apo na ganun. Ang bukas ganahan man, no, wala yung library dito. Ang library ko sa eskwelahan, wala ko ginagamit ba? Gikan yor. Bili lang ka, bili na ka, di ka dali ba? Dapat magaling kami sumipat at Ikaw no, number 4 nagkaon. sa kapatid. Ikaw na, pinasawid yun ang tuhod. Wala itong iba. Isang tuhod o gab, kaklaro kayong bukog. Si Ari. Bot, dali tuhod na matago ang bukog. Kapag sila Wala o, lala. Ito, bestida sa ukay-ukay. Sabi nila, hindi kumpleto ang Baguio trip pag hindi ka nakapunta sa section road. Kung saan, kabi-kabilang kainan, mga pasalubong, at syempre, mahabang hilera ng ukayan. 10 oras na ng gabi pero makapal pa rin ang bilang ng takaw. Ito ang kwento ni Sara. At tulad ng marami nito, tayo siya galing Maynila. Sa tungod pa lang, ay kita ko na ang puso mula Nga sa lang, ang barbecue dyan. rinig ko lang ingay ng matindera na nag-aalok at mga customer na nakikitog-tawaran. Saan rin? Sinilip ko ang Ito, bawat pe. Basta mga on ha, pag-bot. tinitingin din ako ng Uy, mga naman bukod na. hanggang napunta Ano yun doon na sila sa man? bayan. Hindi ko alam kung yung mga damit mismo o dahil Pinahulog ka rin mo hotdog ha? pero nakuha Meron ko yung hotdog na? Hulog na. pants Padayaw na yun. for 150 at sale dress for 80 pesos Sige each. do ha. Unong to kabuok do. Sabi ng ating tindera, Ma, balik ka na. Bagay sa ito. hindi ko siya pinansin ng una dahil abala ako sa paghahanap ng dress. Anong hanap, ma? Dress? Dito, marami. Pangulit niya sa akin. Naglabas siya ng kulay puting dress. Sleeveless ito at mukhang abot-tuhod ang haba sa akin. Magkano po dyan, ate? Agad kong tanong sa kanya. 80 sana. Pero 70 na lang sa'yo, ganda. Nakita niyang napangiti ako. Pag sa mula ito, hindi ko naiintindihan kung bakit gusto ko ang dress na yun. Agad kong pinabalot kay ate ang damit. Kasabay ang iba kong bibili. Nagkikot-ikot pa ako sa lip. Bandang alas 12 na rin ako nakabalik sa hotel. Hindi na ako nakapagintay at sinukat ko na agad yung mga nabili ko. May dilaw na blouse, itim na palda, at ang paborito kong puting dress. Natuwa ko pagharap ko sa salamin. Sakto ang supat. Madali rin pag-ayan. Maya-maya ay naramdaman kong bumigat ang katawan ko. Para bang may pumasan sa balikat ko. Ipapahinga ko na to. Sabi ko sa aking sarili habang nagbibihis ng pangtulog. Nanaginip ako ng gabing yun. Nakita ko ang isang babae na tumatakbo ng mabilis. Ang alahinga nito at humihingi ng tulog. Natapa siya ng habol ng mga lalaki. Walang tigil sa pag-iyak ang babae. Magulo na ang sumunod na eksena. Parang kwentong naputo. Sumikip ang aking dibdib at agad akong nagising. Pagmulat ko, ay kung ako nakita ang dress. Hindi ko may paliwanag pero tumaas ang balahibo ko ng oras na yun. Pinaubugahan. May nagayak na ako pauwi ng Maynila. Patapos na sana ako mag-impake nang makita ko ulit ang dress. Kagabi lang ay magaan ang loob ko rito. Pero ngayon, may bigat o takot na akong nararamdaman. Sayang naman kung hindi ko dadalhin. Binili ko rin to. Tulong ko sa sarili. Sana pala, hindi na ako naghinayang. Sana, hindi ko na pinahira ng pagiging kuripot. Bumiyahin na ako. Masaya naman ako sa maikling bakasyon. Nakakapagod nga lang. Malayang nakatulog pala ulit ako. Nagpatuloy ang aking panaginip. Ang iyak sa mga babae. Nakatayo siya
lang sa isang tuloy. Maraming basa. Halos maubod na ang kanyang damit. Napansin natin mas na lalaki ako. Suot mo ang puting dress. Mali dahil. Buko-buko. Sa ito, ang pinaghalong tubig at dugo. Ayoko na. Sigaw ng babae. At bigla ikaw tumanim. Nakita ko kung paano siya bumagsak sa kalsada. Nakalapit ang kanyang mata at nakatitig sa akin. Ang puting dress, ang pula. Nagising ako bigla. Naging balisa ako. Buong biyahe pauwi sa Maynila. Paraan man kayo. Ay agad kong nilabas ang damit. Ah, Walang bakas ng matcha o dugo. Hindi ko rin alam pero sinubukan kong isuot ulit ang damit. Nagulat ako pagharap ko sa salamin. Baka ang duguan. Nakasampo siya sa balikat ko. Akin ang bestida. Akin ang bestida. Paulit-ulit pero sa akin. kumuha eh. Wala mo. Ano, magagaw. Siguro sa tapon. Nagtatakbo ako hanggang mahulog sa aming hagdan. So, tanga. Sa ngayon ay maayos na ang kalagayan. Agtang. Ay, shit. Ang higagtang buguan ka. Yung agtang ba na idugo? Hindi naman siya na pumutok ang ulo ko dahil sa insidente. Hindi pala lahat ang mura ay dapat panghilayangan. Mag-ingat sa pagbili at pinaglumaan. Dahil minsan, hindi makasama ito. Hindi sila kaya. Ano mo pagpag? Saka na ba? Lahat ay gagawin ko. Kaluguran sa sobra. Hamusan na. Kahit tayo, boy. Sige ba? Basta libre mo. Sige. Ay, positive ako eh. Madami pa akong pera dito sa bulsa. Tara na, malapit lang yan at bagong bukas lang yun eh. Saan dyan? Wala namang kainan dyan eh. Ay, daming tao pala. Hey, where have you been? Baka maubusan tayo ng pansit. Hi, Kate. Hindi ko malala patay. Pero masarap yung pansit nila. Kawawa pala si Aling Maritos. Aksidenteng nabugsak Taklobi na ka nga. sa ulo. Doon sa may construction site. Kaya pala sa atong babaho. So naman tayo na ko. Hindi mo pagawa. Boy, magsumpag muna tayo dito. Dito natin sa tindahan, iwan yung kaluluwa. Sumakit ka na, boy. Puno na ako, baka dito pa ako abutan. Bahala ka. Pag ikaw, sinulitan mo ang makitis. Tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa doon. Puno na ako, boy. Hi, baby love. Hi! Hi, baby love. Tanda na ako sa shows. Pansit, ang pahaba ng buwan. Baka di na ako mamatay nito. Yung gidalaga, ang pansit gang. Ang kaunti pala lang naiuwi ko. Dapat pala dinamihan ko.
Kami kinapansin ko. Sa kinabukasan. Teka, ano to? Buhok ba to? Saan ang galing yun? Bakit biglang may buhok na Susunod to. Ako ang akong pastor. Mikey na. Pasok to. Sino yan? It's me. Dali. Marites. Mga patokay. Sino ba yan? Bukas naman pala ang pinto eh. Ha? Kabaan mo na? Wala. Martins. Pero matbog. Kasi man. Nadrao. Okay. Ikaw ba yan? Walang takotahan. Okay. Liko sa atin mo doon. Mas Mikey. Ano kumikit ka? Oh? Ano ko yun mo? Wala man. Dabog imili ko na. Abli ko po. Sabi ko sinyo dra ma. Ay. Abi bay. Dali apon. Ano? Dali mo. Apa ni mo gang oy? Bago na yung trabo. Yun na me. Lo. Para gang. Para gang. Para kang mga patient nara. Ano ka? Kalapati. Ate, tag sila lang, balik ka. Ilan mo dyan? Ito sa CR. Ay, happy. Sunod na ako mag-alaga na. Pag gana ko yan, balay sa kalapati. Mag-alaga ka na, kwansa ka. Kaya, bobila. Ito na. Ay, nag-commute na sila kuya. Naman. Ano man? Ay, mukhang matang mag-cellphone. Para mag-cellphone pa. Kanta sa... Atong kanta ni Mikey. Hindi.
Pero bakal mo ni. Ha? Ay, kalapyog na eh. Hmm? Ol! Hey, message ka lang. Ay, katumblo? Ay, katulog ang mga. Dili pa sa'yo. Nagkakaroon ng